Naboboring nga ako sa loob ng bahay mga mamis, kaya naman inaya ko si Athena at si Daddy. Sabi ko lumabas kami ng bahay at hanap kami ng pwede naming pagkagastusan. Uy! At dahil mabilis naman kausap si Daddy at si Athena mga mamis, etong at agad naman silang sumunod sa akin at nag-asikaso na sila. Nung nakapag-asikaso na nga si Athena at si Daddy, syempre kailangan ilak yung bahay kasi mahirap na baka mawala yung gold namin sa loob. Uy! Maglalakad nga lang pala kami mga mamis, hindi ko nga pala nasabi sa inyo. Sa dental lang talaga ang punta namin ngayong araw at dito lang naman yun malapit sa amin kaya maglalakad na lang kami. Ipapabunot na kasi namin yung mga baby tooth ni Athena sa harapan ng ipin niya. Kompleto naman na talaga yung mga ipin ni Athena sa harapan, yun nga lang hindi talaga masyadong nakikita kasi nga meron pa siyang pudpud na baby tooth sa harapan na kailangan na talagang ipabunot. Nandito na nga kami sa dental clinic, yun nga lang pagdating namin medyo maraming tao sa loob. At isang oras pa nga daw yung aantayin namin bago si Athena mabunutan. Kaya naman naisipan namin na tumawid na nga lang muna sa kabila dito sa may Kai Mall. At dito na nga lang muna kami magpapalipas ng oras. Pagpasok na namin dito sa Kai Mall mga mamis, medyo nag-iba na pala yung ayos dito. Dati kasi pagpasok mo ng entrance may kita mo agad yung Belgian waffle, pati na rin yung mga ibang bilihan ng kainan. Ngayon naman ay nandito na siya banda sa gilid, pero in fairness naman mas maganda yung pwesto nila kasi mas maraming upuan. At dahil matagal na nga si Athena hindi nakakatikim ulit ng Belgian waffle, itong at binilhan na namin siya dito. At dahil nga mapera kami, sabi ko sa kanya bilhin niya lahat ng flavor. Uy! Pero dalawang flavor nga lang yung binili ni Athena mga mamis. Yung isa chocolate brownie, yung isa naman ay peach mango. Bumili na din pala ako ng para sa akin pero isang flavor lang, yung caramel lang para lang makakain ako. Hindi pa kasi talaga kami nagtanghalian, iniskip na namin yung diretso merienda na. Si Daddy naman dahil hindi pa nga siya nakakapagkape kanina, pagising niya ay dito na nga lang din siya nagkape. Pagkatapos ko naman maubos yung Belgian waffle ko, bumili nga lang ako dito sa prutas ng fresh buko juice. Pero meron tong gatas mga mamis, yun nga lang matabang pa din kasi wala siyang asukal. Para lang meron akong mainom. Pagdating ko nga dito tapos naman na silang kumain, nagpahinga lang kami ng konti at pagkatapos lobas na nga ulit kami ng Kai Mall para magpunta na sa dental clinic. At pagbalik nga namin dito, nagantay pa talaga kami ng mga 20 minutes kasi tinapos pa ni Doc yung nagpa-brace. Hinatid lang pala kami ni Daddy ulit dito mga mamis at pagkatapos si Daddy ay umuwi na kasi nga kailangan niya na pumasok sa trabaho dahil baka malate siya. Inabot na nga sa amin ng assistant ni Doc yung isang PPE pati na rin yung foot rug para nga sa mga paa ni Athena. Buti na lang pala mga mamis kanina bago sila mag-cut off ay nakaabot nga muna kami. Kaya naman no mga araw na to mga mamis ay kami na yung huling pasyente ni Doc. Ang sabi ko nga kay Athena mag-relax nga muna siya dyan, inhale exhale kasi kinakabahan talaga siya dahil takot talaga siya sa needle mga mamis. Habang nag-aantay nga kami kay Doc, maya-maya naman ay dumating na si Daddy. Itong at nakabihis na siya at dala na yung gitara niya. Ang sabi ko nga sa kanya, dali niya yung cellphone ni Athena kasi nga naboboard si Athena mag-antay. Sakto naman, pagpasok ko nga ulit, pagkatapos kong kausapin si Daddy, si Athena naman pinapasok na sa loob para nga mabunutan na ni Doc. Hindi na nga ako nakapag-video sa loob mga mamis kasi bawal, pero wala pang 10 minutes itong at lobas na si Athena. Bali 3 baby tooth pala na magkakatabi yung binunot kay Athena mga mamis, pero pudpud naman na yon kaya siguro sobrang bilis lang siyang nabunutan ni Doc ng ipin. Kung nakita nyo nga mga mamis, parang biglang namagay yung mata ni Athena kasi naiyak talaga siya dahil natatakot siya sa needle, pero kinaya naman niya. Tinanggal ko na nga yung foot rug pati yung kanyang hairnet at pagkatapos kinausap na ako ni Doc at binigyan niya na ako ng reseta para kung sakaling ang lagnatin si Athena. Paglabas nga namin ng dental clinic dahil nga katabi lang naman neto sa baba yung 7-Eleven, nagpunta na nga kami dito sa 7-Eleven para bilhan ng ice cream si Athena. Ito talaga yung isa sa masarap kapag bagong bunot ka kasi pwede kang kumain ng ice cream. Yun nga lang walang mga maliliit na ice cream dun sa 7-Eleven kaya naman tumawid pa kami dito sa kabila sa may Kai Mall dahil dito na nga kami bumili. Tuwang-tuwa nga si Athena nung sinabi ni Doc na pwede siya sa strawberry ice cream at saka vanilla lang. Hindi siya pwede sa mga ibang may flavor gaya ng may mga mani kasi daw baka pumasok doon kung saan yung binunutan siya at papunta sa ugat niya or ma-infection. At bilang nanay nga na ayaw magpalamang sa anak mga mami, syempre bumili din ako ng para sa akin. Uy! Hindi na nga kami bumili muna ng gamot na nireseta ni Doc kasi nga kulang na yung pera namin. Nag-chat na nga lang ako kay Daddy para pag uwi niya ay siya na lang bibili ng gamot na nireseta ni Doc. Nung nakapagbayad na nga kami mga mami, sa itong katagsimula na ulit kaming maglakad palabas ng Kai Mall para nga makauwi na at para makapagpahinga na din si Athena. Kinabukasan naman mga mamis, after 24 hours simula nung nabunutan si Athena ay pwede na nga siyang kumain ng mga tinapay, kanin at kung ano-ano.
Kahapon kasi bukod sa ice cream ang kinain lang talaga niya ay lugaw lang at pagkatapos tamang tubig-tubig lang. Buti nga ngayon ay merong pasalubong sa kanya yung lola niya na toasted siopaw at meron akong ipapakain sa kanya. Dahil nga malamig na itong toasted siopaw at ininit ko muna dito sa oven. Ang galing nga mga mamis kasi kahit pang 2 days na ngayon ni Athena, hindi talaga siya nakaramdam ng pananakit ng mga gums niya. Pagkatapos hindi rin talaga siya lilagnat. Pero papagalingin pa nga din namin yung gums niya hanggang 2 linggo at pagkatapos babalik kami sa dental. Plano kasi namin buwan-buwan ng palinisan yung mga ipin ni Athena para nga maalagaan. Isa kasi talaga sa mga mahirap ng maayos ay yung pag nasira na yung ipin kaya hanggat kaya namin ay aalagaan namin yung mga ipin niya. Habang kumakain niya si Athena ng toasted siopaw, ako naman pumunta na rito sa kusina para naman mag-asikaso na ng kakainin namin. Ang uulamin nga namin ngayong araw mga mamis ay tilapia. Itong tilapia na to 1 linggo na tong nasa rep at 4 na piraso lang naman to pero lutuin ko na lahat to kasi para hanggang gabihan na nga namin. Malinis naman na talaga yung tilapia bago ko ilagay sa rep pero hinugasan ko pa nga din kasi nung inilabas ko nga siya sa rep ay sobrang tigas niya. Ito namang plastic na pinaglagyan ng tilapia, hinugasan ko talaga muna to ng maigi para nga mabawas-bawasan yung lansa bago ko siya ilagay doon sa basurahan namin. Pinatulo ko nga lang yung mga isda at pagkatapos itong at inasinan ko na. Masarap sana to na merong ka-partner na gulay kaya lang una talagang naubos lagi sa mga stocks namin yung gulay kasi nga ayoko talagang maabutan sila ng pagkasira kaya ito isda na lang yung natira. Kapag isda pala yung ulam namin mga mamis at pagkatapos prito ang gagawin kong luto sa kanya ay dito ako nagpiprito sa labas ng pinto. Dati talaga dito sa loob ng bahay kaya lang every time na nagpiprito ako ng isda ay yung usok niya nandito lang nakukulob sa loob ng bahay o di naman kaya yung amoy ng usok ay kumakapit sa mga nakasabit na damit ni daddy. Kaya naman kapag prito yung ulam namin itong at ganito yung ginagawa ko. Buti na nga lang meron kaming induction cooker kaya madali ako nakapagprito dito sa may labas ng pinto. Wala kasing lagayan ng exhaust fan doon banda sa kusina namin kaya hindi kami makapaglagay. Pero doon lang naman ako nagluluto sa labas ng pinto kapag prito lang naman. Pero kapag iwang ulam ay hindi na. Hindi ko na nga pala natapos yung pagpiprito ko ng mga isda mga mamis. 2 tilapia lang inaprito ko at pagkatapos itong 2 ibabalik ko sa rep. Habang nagpiprito ako ng isda ay biglang dumating yung lola ni Athena at pagkatapos may pasalubong ulit, pansit naman at saka chicken. Buti na lang ay 2 isda pa lang inapiprito ko kaya naman ito ibabalik ko na nga sa rep yung 2 at kinabukasan na lang namin uulamin. Pero ang nakakaloka nga doon mga mami, sinanginginig ka na sa gutom at pagkatapos wala pa pala kayong kanin. Kaya naman ito dali-dali nga ulit ako nagpunta sa kusina para nga magsalang ng kanin. Buti na nga lang may pansit kaya naman habang inaantay ko na maluto yung kanin ito at tinakpan ko muna yung tilapia at pagkatapos kumuha na ako ng pansit. Hindi naman mahilig si Athena sa pansit kaya feeling ko sa akin lang at ako lang kakain talaga ng pansit na to. At habang kumakain nga ako ng pansit, syempre hindi pwedeng kalimutan ang panonood ko sa mga boyfriend kong Koreano. Charot! Ito lang talaga yung libangan ko mga mamis kapag hindi ako nagbablog or kapag hindi ako busy. Tamang upo lang, nanonood lang ako ng mga kanta at mga sayaw ng BTS. Di naman kaya minsan kapag tinatamad ako magbukas ng computer, hawak-hawak ko tong cellphone ko, nagpupunta ako dito sa Facebook page ko at pagkatapos nagbabasa-basa ako ng mga comment. Pagkatapos ko naman kumain mga mami, sakto naman ay naluto na yung kanin kaya naman tinawag ko na si Athena sa kwarto para nga kumain na siya. Tinatanong ko nga siya kung ano ba yung gusto niyang ulam, kung yung isda ba o itong manok. Pero dahil mahilig talaga siya sa isda mga mamis, isda ang nagwagi. Ito talagang batang to mga mamis, kahit hainan mo siya ng mga napakasasarap na ulam dyan, kahit nga chicken ng Jollibee or McDo, basta meron siya nakitang isda kahit nga dilis pa yan ay mas pipiliin niya yung isda. Kaya naman ito, para nga hindi na siya mahirapan magtinik, ako na nga yung nagtinik ng isda niya. Baka naman sabihin nyo, pati pagtitinik ng isda, ako pa yung gumagawa. Marunong naman na tong anak ko mga mamis, pero syempre dahil bilang maasikaso at perfect na nanay, ako na yung gumawa para sa anak ko, para nga pag kumain siya, hindi na siya mahirapan magtitinik pa ng isda. Dapat nga talaga tig-isa kami sa isda, kaya lang dahil nga mas gusto niya ng isda, kanya na lang lahat yon. Pero isang isda nga lang muna yung binigay ko sa kanya. Sabi ko nga sa kanya, tikman niya na lang din yung chicken na pasalubong ng lola niya kasi nga baka magustuhan niya. Lalong-lalo na ay meron din naman sauce. Hindi naman mahirap kausap to si Athena mga mamis kapag meron ka namang inalok sa kanya na pagkain na talaga namang oo lang din siya ng oo.